Ano, alis tayo ngayon? Tanong ni Erica. Sige, para maaga tayong makauwi, para makapagtrabaho ka pa. Daan muna tayo sa computer shop, magpagawa tayo ng resume mo. Pagkatapos naming magpagawa ng resume, ay dumiretso na kami sa pagpapasa ng aking resume. Good morning po, ma'am. Mag-a-apply po yung aking kasama bilang katulong. May bakante po ba? Tanong ni Erica sa isang staff ng agency. May resume po ba kayo dyan? May contact number na rin po. Pakisiguro lang po na nalagyan po ng contact number nyo para matawagan po namin kayo pag may naghahanap na po. Siya lang po nag-a-apply, ma'am, sabi ni Erica. Sige, hintayin nyo na lang po ang tawag namin, sabi ng babae habang binabasa ang resume. Sige po, ma'am. Saktong pag-alis namin sa agency, ay dumating naman si Gab at ang piyasay nila. Good morning, sir and ma'am. Good morning. May bakante ba kayong tao na pwedeng mag-apply sa amin ng katulong? Kailangan kasi namin ng piyasay ko. Sir, tama po. Pakilagay na lang po sa pangalan nyo, address at contact number. Siya na lang po ang papupuntahin namin sa inyo. Nilagay naman ni Jennifer ang contact number niya at address nila bago sila umalis. Sana mapunta ako sa mabait na amo, no? Sabi nito habang naglalakad sila pauwi ng apartment nila. Ano ka ba? Think positive na lang, no? Para positive din ang result, ganyan dapat. Huwag mo kalimutang full muna ang volume ng cellphone mo, baka tumawag ang agency bukas. Oo nga, no? Salamat talaga, Erica, ha? Ano kaya ang gagawin ko kung wala ka? Paano ba yan? Pag may trabaho ka na, doon ka natitira sa amo mo, diba? Magkita pa rin tayo, ha? Pag rest day mo. Pwede ka dito matulog. Oo naman, bibistahin pa rin kita. Samahan mo ako. Bibili tayo ng mga ukay-ukay, madaming magaganda. Ako ang bahala. Ako magbabayad. Talaga? Sige, kasi baka maubusan ako ng damit para malabhan ko na rin bago. Man lang ako mag-umpisa na trabaho. Madami namang trabaho, bakit katulang napili mo pasukan? Yan lang naisip ko. Okay lang, marangal naman. Alam mo na iba naman ako sa dating Camila. Mas matured na ako ngayon dahil sa anak ko. Inspirasyon ko si Tintin. Tintin nga palang pangalan niya. Sigurado akong maganda ang batang iyon, mana sa ina. Papunta na ako sa casino na alam mo na kailangan ako doon. Mag-work, Camila. Magluto ka na lang dyan. May bigas at ulam dyan sa rep. Sige na. At malalate na ako. Sige ka, mag-ingat ka, Erica. Sila mag-ingat sa akin. Biro nito bago umalis. Tatawagan ko muna si Tintin. Tiyak na matutuwa yan. Hello, anak. O, napatawag ka. Kakausapin ko sana po si Tintin, inay. Sige, tatawagan ko lang si Tintin. Opo, Lola. Halika, kakausapin ka ng mama mo. Si mama po. Hello, mama. Anak, may sasabihin ako sa'yo. Ano po yan, mama? Malapit na ako magkatrabaho. Mabibilan ka na ng mama mo ng daong. Talaga po, mama? Oo, anak. Mama, malaki po ba ang nakuha kong score sa school? Talaga, anak? Nakaka-proud ka naman. Mag-aral kang mabuti, ha? At marami pang sorpresa si mama sa'yo. Pagubutihin ko ang pagtrabaho ko dito para sa'yo, anak. Salamat po. Mama, I love you. I love you too, anak. Sige. Anak, bigay mo na lang kay Lola ang cellphone. Lola, ito na po ang cellphone. Salamat po. O anak, Nay, bukas po matawagan agad ako ng agency para makapagpadala na ako sa inyo. Anak, unahin mo muna sarili mo dyan. Huwag kang mag-alala kay Tintin. Kami nang bahala sa kanya. Salamat, Nay. Mag-iingat po kayo dyan. Salamat, anak. Ikaw din. Palagi kang mag-iingat. Mama, lagi po ako nag-iingat. Sabi ni Tintin bago ito nagpaalam sa akin. Ikaw din, anak, mag-iingat kayo palagi dyan at tulungan mo si Lola sa mga gawaing bahay, ha? Opo, mama, bye po. Bye, anak ko. Una na akong natulog dahil matagal umuwi si Erica. Nang mapanaginipan ko si Gab. Gab, bakit ka umuwi? Sabi ko sa panaginip ko habang kaharap si Gab. Kumusta ka na at ang anak natin? Bakit ka pa bumalik at sinimpa ko si Gab at hinalikan niya ako at sa akin panaginip, napabangon ako.
dumating na pala si Erica. Camila, uy! Nandito ka na pala, Erica. Pasensya na, panaginipan ko kasi si Gab. Baka uuwi na si Gab tapos magkita kayo. Hindi ko siya kakausapin, kaya nasusuklaman ko ang lalaking iyon. Nasasabi mo lang yan kasi galit ka pa sa kanya. Pero isang halik lang ni Gab, ewan ko lang. Sige na, matulog ka na at baka hindi mo masagot ang tawag bukas. Kinabukasan nga 9 ng umaga ay tumawag ang agency sa akin. Hello po, sino po sila? Sa agency po ito. Pwede ko po bang pumunta kayo ngayon ng agency? Pwede po, ngayon na po ba? Opo ma'am, ngayon na po. Nagmamadali akong magbihas at inayos ang sarili bago pumunta ng agency. Good morning po ma'am, bati ko sa isang staff ng agency na mag-interview sa akin. Halika, upo ka. Ikaw si Camila, di ba? Tanong nito sa akin. Opo ma'am, sagot ang nag-interview. Ma'am, congrats. May naghahanap po na katulong. Sasamahan ka namin para makausap ka nila at makapagsimula ka na ng trabaho. Maraming salamat po ma'am. Saka sila nagtungo sa bahay na papasukan niya kasama ang isang staff ng agency. Nandito na po tayo ma'am. Ito na po ba ang bahay ng ang laki naman po. Nalula ako sa laki ng bahay na papasukan ko. Oo naman, dahil isang anak ng bilyonaryo ang nakatira dito kasama kanyang fiancé. Balita ko mayayaman silang dalawa. Talaga po ba? Kinakabahan na ako habang pinipindot ng babae ang doorbell. Biglang bumukas ang bahay at napakaganda sa loob. Magandang umaga po, nandyan po ba may-ari? Kasi po ihahatid ko na lang po sa inyo itong namamasukan ng katulong sa kanila. Habang tinatanong ng babae ang driver, hindi ko maiwasan na tumingin-tingin sa paligid ng bahay. Sandali lang po, pumasok ang driver para puntahan ang may-ari. Ang ganda naman ng bahay na ito, sobrang bongga, kaya pala ang laki ng sahod. Sabi ng staff ng agency. Unang nagpakita si Jennifer, nakatapis lang ito, parang galing naligo ng pool. Sino nag-a-apply? Ako po ma'am. Mukha naman siyang mabait. Sa ganda mong yan, sure ka ba na kaya mong maging katulong? Seryosong tanong nito. Babe, nandiyan na bang namamasukan na katulong? Habang pababa si Gab sa hagdanan, nakita niya agad ang pamilyar na mukha ni Camila at ganun din si Camila na halos nanlaki pareho ang kanilang mga mata nang makita ang isa't isa. Okay na ba siya sa iyo, babe? Matagal pa ito bago nakasagot. Babe? Babe, ano ka ba? Kanina pa kita tinatanong. I'm sorry, babe. Oo naman, pwede na siya. Habang tinitingnan sa mata si Camila. Sige, pwede na siyang magsimula. Teka, marunong ka bang magluto? Kahit galit na galit ako kay Gab, ay naisip ko na lang ang anak ko sa oras na iyon. Iniiwas ko naman ang mata ko sa pagkakatitig sa kanya. Mabuto na lang at hindi nahalata ng kanyang fiancé. Umuwi na ang kasama ko sa agency habang ako ay nakatayo pa rin, bit-bit ang aking maleta. Babe, maliligo muna ako ha. Ihatid mo na siya sa magiging kwarto niya. Habang papasok kami sa isang hallway kung saan ihahatid niya ako sa kwarto ko, gusto ko siyang hampasin ng maleta. Gigil na gigil ako sa kanya, galit na galit. Hindi naman nakatiis si Gab na magtanong sa akin. Camila, kumusta ka? Habang may pagsisisi ang tonong nito. Okay lang, sarcastic ang sagot ko sa kanya. Galit ka ba sa akin? Obvious ba? Pasensya ka na ha, dahil hindi ko sinabi ang totoo at pinaasa kita. Wala akong panahon na makinig sa'yo. Sige na, at baka hanapin ka pa ng asawa mo. Hindi ko pa siya asawa. Magiging asawa pa lang. So wala akong pake. Bigla niya itong niyakap na mahigpit at tinulak ko naman. Siya pa pareho sa akin. What a small world. Talagang dito pa talaga tayo nagkita. Wala akong pake kahit ano pang sabihin mo, Gab. Sige na, umalis ka na. At baka makita ka pa ng fiancé mo. Babe, sigaw sa kanya ng fiancé niya. Babe, sandali lang, papunta na ako dyan. Ang tagal mo naman. Papasok pa tayo bukas sa trabaho. Yes, babe. Bukas na ako magsisimula. Ikaw, kailan ang gusto mo? Magkaiba naman tayo ng papasukan at magkaiba din naman ang schedule natin. Mas mauna ka pa nga sa aking umuwi. Ikaw 7 o'clock, samantalang ako 9:30 ng gabi. Okay lang naman yun, babe. Ang importante, magkikita pa rin tayo pag uwi natin. Habang sila nag-uusap sa labas, ako naman ay nagsimula na sa aking trabaho. Tinignan ko ang mga pictures nilang dalawa. Kung alam mo lang, Gab, na may anak na tayo.
Pero hindi ko bibigay sa iyo si Tintin kahit pa malaman mo ang totoo. Sabi nito sa sarili. Camila, halika nga. May papalinisan pa ako sa iyo. Matagal ko na kasing hindi ito nagagamit at napaka-importante nito sa akin. Sige po ma'am, lilinisin ko na po. Sige, salamat ha. Pag nagutom ka, may pagkain sa rep. Kumuha ka na lang. Feel free. Hindi ko naman tinuturing na iba mga katulong na gaya mo.